Hello, Sammy. Napatawag ka, bungad ni Joy nang sagutin niya ang tawag ko. Ah, Joy. Busy ka ba? I asked. I was just bored. Mag-isa lang ako ngayon dito sa bahay at umalis sina Mommy at Daddy for work. Mabilis lang naman si Mommy dahil bibisitahin niya lang ang shop niya. Nakakabagot talaga. Sam. Nag-break muna kami saglit sa pinagtatrabahuan ko, sakto namang tumawag ka. Bakit? She answered. Napanguso ako sa narinig. I shouldn't be feeling this since sanay na akong parating mag-isa sa bahay namin ni Tyrone. Pero kasi, sa loob ng mahigit 2 linggo kong pamamalagi ko rito ay nasanay na ulit ako sa ingay. Hinahanap-hanap ko na naman ang presensya ng mga tao. Ewan ko ba? Magpapasama sana ako sa iyong mamili ng merienda para mamayang pag-uwi ni na Mommy, nakakabagot din kasi rito sa bahay. Wala akong kasama. I just said. Hala, pasensya na, Sammy, pero I don't think masasamahan kita. Joy apologized. I just nodded as if she saw me. It's alright, Joy. Sige na at mag-snack ka na dyan. I'll hang up na, bye. I ended the call. I sighed after. I guessed I have to do it myself. Right. And due to that, I decided to upstairs and change the clothes. Paninindigan ko ang desisyon ko. I'm not that comfortable going out myself since nasanay na rin akong layo sa maraming tao ang loob ko. Hindi ko maiwasang mahiya sa publiko kapag mag-isa lang ako. Pero dahil nababagot na talaga ako rito ay gagawin ko na talaga ito. Bahala na. Pagkatapos kong magbihis ay bumaba na ako at nagtungo sandali sa kusina upang uminom ng tubig dahil sa gitna ng pagbibihis ko ay bigla akong sinino. Nagsuot lamang ako ng simpleng oversized t-shirt na kulay puti at black fitted pants na pinaresan ko ng puting rubber shoes. Tinali ko lang ang buhok ko dahil wala na akong oras para ayusin ito. Hindi naman buhaghag at sa tingin ko ay bumagay naman ito sa ayos ko. Bago ako umalis ng bahay, sinigurado kong nakalok lahat ng bawat pinto rito at ang gate. Ginamit ko ang isang kotse ni Daddy dahil ayaw kong mag-commute ng mag-isa. Good thing, marunong akong magmaneho kahit papaano. Linggo kasi ngayon at rest day ng mga katulog kaya wala akong kasama rito at kailangan kong isarado ang buong bahay. I arrived at the grocery store safely. Ipinarada ko muna ang kotseng ginamit ko sa gilid bago ako lumabas, dala-dala ang shoulder bag ko at pumasok na sa loob. Doon, naabutan ko ang hindi gaano kahabang pila ng mga customers, kaya habang kakaunti pa ang nandoon ay kailangan ko ng bilisan ang pamimili ko at nang makauwi agad. Namili ako ng mga ready-to-cook na mga pagkain, bumili na rin ako ng juice at some other manufactured goods na madali lang ihanda. Wala lang, gusto ko lang ng mga ito in case na mabagot ulit ako sa bahay o kung wala kaming magawa ni Mommy kapag nakauwi siya mamaya. I checked each of the store's corner before finally going to the cashier to pay. Pagkarating ko roon ay may 10 taong nakalinya, kaya sumunod na ako sa panghuling lalaki na mukhang mayaman dahil sa suot nito. Hindi ko alam kung ako lang ba o sadyang bagay lang talaga sa kanya ang suot niya. He looked extremely rich with that simple suit he was wearing, even though he has that basket of goods on his right hand. Iwinaksi ko na lamang ang mga isiping iyon at mas itinuon ang atensyon ko sa pila. Makalipas ang ilang minuto ay natapos na ang 4. Panaytingin pa ako sa relo ko. Baka kasi mauna si Mommy na makarating sa bahay at mapagsabihan na naman ako dahil dala-dala ko ang susi ng bahay. Hey, mukhang nagmamadali ka. Might as well palit na lang tayo, you look uneasy. Naputol lang ang pag-isip ko nang marinig kong magsalita ang lalaking nasa unahan ko. Hindi agad ako nakapagsalita dahil hindi ko inaasahan ang biglang pagpansin nito sa akin. I immediately cleared my throat before answering him. No, thank you, nahihiyang saad ko. Tumango lang naman ito at kalauna ay bumalik na rin ang tingin sa harap. Ang dali lang naman palang kausap. Nagulat lang ako dahil hindi ko inaasahan ang mala-artista nitong mukha. At akala ko ay isa lang itong negosyanteng may edad na dahil sa hubog ng katawan nito, ngunit ang amo ng mukha niya na animoy hindi siya ang may-ari ng katawang iyon. Kiethe! What am I even thinking? Masyado kang overacting, Samantha. Get grip of yourself. May asawa ka na ngunit nagawa mo pang pumuri ng iba. You're seriously acting like teenage girl and it is indeed disgusting.
Minutes passed, tuluyan nang natapos ang isa na animo ihinahakot na ang lahat ng stocks dahil sa dami ng pinamili. I can't help but to glance on Ivy watch, kaya napapansin ako ng lalaking nasa unahan ko. I think you really need to hurry. Palit na kasi tayo, miss. I won't mind, he said. I again showed him an awkward smile and shook the head. No, hindi po ako nagmamadali. Nakagawian ko na talagang tumingin-tingin sa relo ko, palusot ko pa. Napatango ulit siya. Buong akala ko ay tatalikuran na ulit ako nito, ngunit laking gulat ko nang tinitigan ako nito na parang may dumi ako sa mukha. Wait, you look familiar. Do I know you? He asked all of a sudden. Bahagyan namang napakunot ang noo ko sa sinabi nito. Do I know him? Of course, no, wala na akong ibang kakilalang lalaki maliban na lang kay Tyrone, Alex at Daddy. Unti-unti kong iniling ang ulo ko. No, I'm sorry, I don't know you. I said. Wait, I think I saw you last time on that bar with Madrigal. Is he your husband? Boyfriend? Fling, he asked curiously. He does know Tyrone. Wait, nakita niya kami? I could clearly remember what happened on the bar that night noong sinubukan kong sundan ang asawa ko. I held a breath. Ew. I am his wife. Gusto kong sampalin ang sarili ko dahil sa sinabi ko. Jeez! Paulit-ulit pa nitong pinapaalala sa akin na huwag akong magpapakilala sa ibang tao bilang asawa niya. Lalo na sa mga kasosyo niya sa negosyo. Wife, he repeated. You mean, his denied wife, he asked. Nag-iba naman kaagad ang timpla ng mukha ko sa narinig ko rito. Hindi po ako nandito para insultuhin niyo. Wala ka pong alam sa relasyon namin ng asawa ko, kaya sana po ay marunong kayong mamili ng salitang itatapon sa akin. Kalmadong saad ko at umalis na sa pilang iyon upang sana maghanap ng ibang bakante. Akala ko pa naman ay mabait siya. Nagkakamali pala ako. Paalis na sana ako sa pwestong iyon nang biglang kumilos ang lalaking iyon at hinarangan ang daraanan ko. Wait, miss. I'm sorry, I didn't mean it, please. Forget what I have said earlier. Hindi ko iyon sinasadya. He apologized that actually seemed sincere, yet still don't want to talk to him. Masyado siyang nakakainsulto. Ayaw ko sa ganitong klase ng mga tao. Excuse me, dadaan po ako. I said, but he didn't listen. Hahakbang pa sana ako sa gilid ko, ngunit hinarangan niya ulit ako kaya kumunot na ang noo ko. I swear, bumalik ka na roon. Alam kong nagmamadali ka, ako na ang lilipat. Sorry again. He just said and immediately turned his back at me as he walked away. Wala na rin akong ibang nagawa kundi ang bumalik sa pwesto kanina. Mabuti na lang at hindi na ulit nagpakita ang lalaking iyon sa akin hanggang sa makalabas na ako ng bilihan. Pumasok na agad ako sa kotse at nagmaneho na pauwi sa bahay. It's already 4:00 when arrived at our house, mabuti na lang at hindi pa nakauwi si mommy kaya napahinga ako ng maluwag. Lumabas na ako ng kotse at umikot kaagad sa likuran upang kunin ang mga pinamili ko. Hindi naman ako gaanong nahirapan dahil 2 paper bag lang itong hawak ko. Inilagay ko muna ang mga iyon sa itaas ng kotse upang hanapin ang susi ng bahay, kaso habang abala ako sa paghahanap ay biglang tumunog ang cellphone ko. Tumigil na lang muna ako sa ginagawa at napagpasyahang sagutin muna ang tawag. It was Alex who called. I sighed before finally answering the call. Hello, Alex. I started. Sam, mabuti naman at sinagot mo, he chuckled. So, Belvy, did you call? I asked. I called because I want to visit you there. You know, movie marathon tayo like we used to do years ago, he said. I chuckled, biglaan yan, Bakit? What's happening? I just don't have anything to do tomorrow. Then there, I remember that you are staying in your house, kaya naisip ko iyon, he replied. Oh, biglaan pero nagustuhan ko ang ideya niyang iyon. I also don't have anything to do tomorrow. Sure, I agreed. Great, masayang saad nito. Pagkatapos ay nag-usap pa kami na mamili ng mga chichiryang babaunin namin bukas. Siyempre sumang-ayon ako sa mga suhestyon niya dahil mukhang masaya. I also miss doing these things with him, with Joy.
As tried to tell him about the idea of joining Joy but he just shifted the topic, hindi ko na lang iyon pinansin. Sige, hintayin na lang kita rito bukas. Bye, Alex. Nagpaalam na ako rito bago tuluyang tinapos ang tawag. Pinasok ko na ang cellphone ko pabalik sa bulsa at nagpatuloy na ulit sa ginagawa. Binuksan ko na ang pintuan ng bahay, matapos kong buksan ang gate, iniwan ko muna sa labas ang kotse upang ilagay ang mga ito. Habang bitbit ang mga pinamili ay nagtungo ako sa kusina at doon inilagay ang mga supot. Bumalik ako kaagad ako palabas ng bahay upang iparada ang kotse sa garahe, pero habang papalabas ako ay laking gulat ko nang may isang pamilyar na imahe ang nakasandal sa kotseng ginamit ko. Napatigil ako sa paglalakad at napasinghap nang makilala ko ang taong iyon. Mukhang napansin niya rin ako at galing sa gilid, humirap ang mukha nito sa aking direksyon. And there, our eyes met. Mayroon biglang parang bumara sa lalamunan ko na siyang dahilan ng paghirap ko sa paghinga. Kumabog bigla ang dibdib ko sa hindi malamang dahilan. Umalis ito sa pagkakasandal at umayos ng tayo. Ilang saglit pa ay humakbang ito papalapit sa akin kaya napaatras ako bigla. Why are you here? I asked. Nervously. I'm just here to check you, he answered as he walks towards me. Diyan ka lang, huwag kang lumapit sa akin. I said out of fear that he might hurt me just like what he usually does. Thankfully, he stopped. Ilang metro na lang ang layo namin sa isa't isa, kung kaya't kitang-kita ko ang malagriego nitong mukha. Mukhang pauwi pa ito galing sa trabaho dahil nakasampay na lang ang itim nitong suit sa kanyang braso at maluwag na ang pagkakatali ng kanyang suot na kurbata. I shouldn't be doing this, but then, caught you, talking to that bastard again. What are your plans? Ha? He grinned as if he caught me doing something behind him. Ilgay forehead seized, we just talked about something. I simply answered. What something? About doing something with only the two of you. Bakit may narinig akong hihintayin mo siya? What the heck? Hinayaan litang umalis muna dahil gusto mong magpahinga, tapos malalaman kong nakikipagkita ka pa rin pala sa lalaking iyon. Para ano? Para pagurin ka sa kama? Doon lang nabuhay ang dugo ko sa huling sinabi niya at wala sa sariling naglakad palapit sa kanya at sinampal ito. Napasinghap naman ako nang mapagtanto ko ang ginawa ko rito, nang hihinang humakbang ako pabalik. I am sorry. Hindi ko sinasadya. Please, don't hurt me. Naiiyak kong wika habang patuloy pa rin sa pag-atras. Maya-maya pa ay nakita ko ang unti-unti nitong pagkilos na animoy nagising sa realidad. Binalingan ako nito ng tingin na talagang nagpakaba sa akin. I'm sorry. I apologized again. Napailing ako, naiiyak ako. Natatakot ako. Pero kabaliktaran ang iniisip ko ang ginawa niya. Hindi ko alam kung nagmamalikmata lang ba ako, pero nakita ko ang panlalambot ng mukha nito bago niya ako tinalikuran at iniwang mag-isa roon. Kinabukasan, matapos ang pangyayaring iyon ay buong magdamag na gising ang diwa ko. Nakaupo lang ako sa kama ko at minsan ay pinipilit ang sarili kong matulog ngunit ayaw talaga. Nang umidlip ako kaya nang idilat ko ang mga mata ko ay tirik na pala ang araw. Napatalo naman ako galing sa kama ko nang makita ko sa orasang 8:00 na pala ng umaga. Dali-dali akong bumangon sa kama nang maalala ko ang usapan namin ni Alex kahapon. Mabilis akong nagtungo sa banyo, nagsipilyo at naghilamos na ako bago pa man ako lumabas ng kwarto. Dumungaw kaagad ako sa baba upang tanawin ang sala, hinanap ng mga mata ko sina Mommy at Daddy, kaso paniguradong nakaalis na si Daddy dahil 8:00 na ngayon. Kaso sa kakahanap ko kay Mommy ay sa isang imahe na padpad ang mga mata ko. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat lalo na noong magtaas ito ng tingin dahilan upang magtagpo ang mga mata namin. Ilang sandali pa ay ngumiti ito sa akin. Gising na pala prinsesa niyo, tita. Good morning, Sam. He greeted and stood up. Napasarap ata tulog ng baby ko. I heard Mom agreed. Napaatras naman ako at saglit na tiningnan ang suot ko. Maluwag na t-shirt at pajama pants lang naman ang suot ko, hindi naman siguro pangit tingnan. Hindi na ako bumalik pa sa loob ng kwarto ko upang sana ay magbihis, bagkus ay bumaba na lang ako patungo sa sala. Good morning, baby. Morn greeted and hugged me as if I really am her baby.
Good morning, Mom. I greeted back. Mom always calls me baby simula pa noong bata pa ako hanggang ngayong matanda na ako kaya nasanay na rin ako. Kung tutuusin mas pipiliin kong tawagin ako ni Mommy ng ganito kaysa sa pangalan ko dahil ang lambing ng dating sa akin. Sakto naman at kararating lang ni Alex. I was about to go to the kitchen to prepare your cookies kasi sabi niya ay magmo-movie marathon kayo. Maiwan ko muna kayo rito, saad pa ni Mommy at akmang aalis na nang magsalita si Alex. Tita. Pwede ko rin po bang isama si Sam sa labas? We plan to buy some junk foods as well, he said. Kumunot naman ang noo ni Mommy sa narinig. Junk foods? That's bad, she complained. Mom, hindi naman po junk foods lahat ng kakainin namin. Saka, mas enjoy ang movie marathon kapag junk foods ang kinakain, di ba po? I convinced. Nagpakawala naman ng buntong hininga si Mommy at mukhang gusto pang magsalita nang binigyan ko siya ng mapangusap na tingin. Fine, basta, kayong dalawa, wag masyadong abusado, Para pa rin talaga kayong mga bata. Napahilot pa si Mommy sa sentido ng ulo nito na parang na-stress. Tita naman, promise po, sisiguraduhin kong hindi magkakauti itong si Sam. Natawa pa si Alex kaya marahan kong sinuntok ang braso nito. Oh, siya. Let me excuse myself first, prepare ko lang yung cookies for you, Make sure to finish it all after your movie. Marathon. Binalingan ni Mommy ng tingin si Alex na para bang may naalala. Alex, dito ka rin ba matutulog? Mom asked. Mom, hindi po. Ngayong araw lang po siyang free, kaya naisipan niyang pumarito muna. Bukas, balik na po ulit siya. I explained for Alex. Napatango na lamang si Mommy sa sinabi ko, alright. I get it, wait, I really have to go, baka hindi ko pa matapos iyong ibibak ko, sayang naman. Mom excused herself and finally left the living room. Naiwan kaming dalawa ni Alex doon kaya umupo ako sa sopang nasa likuran lamang namin. Ano nga pala papanoorin natin mamaya? Nagdala ka ba ng mga gift dyan? Nawala na kasi iyong akin, tinapon na ata. I started the conversation. Lumapad naman ang ngiti ni Alex at halatang excited pa. Kinuha nito ang isang itim na backpack at hinalungkat ito. Maya-maya pa ay may inilabas ito, ipinakita sa akin ang isang si. Anong movie yan? Tanong ko nang tumabi ito sa akin. Tinitigan ako nito at mumisi ng nakakaloko na ikinalaki ng mga mata ko. Hi. Horror ba yan, Alexandra? Nawala kaagad ang ngisi sa mga labi nito at napalitan ng nguso. Sumimangot pa ang mukha nito na halatang naiinis sa tinawag ko sa kanya. Ginagawa mo na naman akong bakla. Sorry na. Nakakainis kasi iyang mukha mo. Wow, Nahiya naman ako sa iyo, Sam. Mas lalo lang kumunot ang noo nito at pabagsak na sumandal sa upuan. Pambihira, nawala tuloy excite ko. Ikaw kasi, parang batang saad nito. Natawa naman ako at mabilis na binawi ang hawak nitong si Hugh upang tingnan ang nakasulat, Mr. Bean. I exclaimed. Oh, ayaw mo. May iba pa ba dyan? Paulit-ulit na lang tayo rito, reklamo ko pa habang kamot-kamot ang ulo ko. Ito naman si Samantha, ang arte. O sige, hetong isang dala ko. Tumalikod ka agad ito sa akin upang abutin ang bag nito. May kinuha ulit siya roon at maya-maya inilabas ang isa pang si. Ito, Johnny English. Di mo pa ito napanood kaya huwag ka nang magreklamo. Action movie yan. Slight comedy naman ito. Si Rowan Atkinson pa rin bida, sagot naman nito. Bakit ba idol na idol ni Alex si Mr. Bean? Huwag ka nang magreklamo, Samantha. Gusto kong matawa ngayon, I need to do some recreational activities to at least relax in myself. Kaya hayaan mo na ako. Promise, matatawa ka rito. Baka nga mautot ka pa, sige. Saad pa nito kaya napairap na lamang ako. Tingnan lang natin. Sana talaga mautot ako sa kakatawa, ayaw ko ng boring movies, no, sayang naman ang bibilhin naming pagkain. Pagkatapos ng maiksing pagtatalo namin ay napagpasyahan naming magpaalam muna kay Mommy para lumabas at mamili nga ng chichiryang kakainin, sandali akong nagbihis ng damit ko at kalauna ilumabas na rin kami. Nagdala kotse si Alex kaya roon na lamang kami sumakay patungo sa malapit na convenience store dito.
Wala namang naging problema sa pamimili namin ng mga makakain. Maluwag din ang pila kaya mabilis kaagad kaming nakauwi. 9:43 jetsi kaming nakarating doon at 30 naman kaming nakauwi sa bahay, kaya saktong natapos si Mommy sa paghahanda ng hinanda niyang cookies. Ganoon din ang mga kasambahay sa paghahanda ng tanghalian. Ang saya-saya lang dahil napuno ng tawanan ang buong bahay, dahil sa nakakatuwang kasambahay dito na hindi ko pa kilala, kaso dahil sa masayahin niyang ugali ay nakasabay na rin ako sa kanya. Dagdagan pa nitong baliw na si Alex kaya mas lalong umingay ang buong bahay at tawa lang ako ng tawa. Nakakamiss din kasi talagang tumawa ng ganito. After a long time, I finally felt the happiness again. Sa loob kasi ng mahabang panahon ay nakakulong lang ako sa kadiliman, puro iyak at pagmamakaawa lang ang nagagawa ko at sakit ang nararamdaman ko sa kamay ni Tyrone. Pero ngayon at sa wakas ay nagawa ko na ring ulit tumawa ay nakakagaan sa pakiramdam. Ako na mag-set up nito, upo ka na roon. Saad ni Alex kaya tumango ako at sinunod ang bili nito. Ngayon ay pareho na kaming nasa kwarto ko para manood nitong sabi niya ay nakakatawang movie raw. Pinakialaman ko pa ang bag nito at nakitang may 3 pa pala roon, Harry Potter, Star Wars at Jurassic Park. Grabe, wala man lang bang romance? Naghanap pa ulit ako roon nang may makapa akong isa pang si. Nanlaki kaagad ang mga mata ko. Annabelle. Akala ko ba walang horror, Alex, reklamo ko. Sus, hindi naman iyan nakakatakot, isang beses lang naman, Sam, pamimilit pa nito kaya umiling kaagad ako, hindi. Ayaw ko nito. Baka hindi na naman ako makatulog. Sige na nga, marami pa namang reserba dyan. Saka, kung ayaw mo manood ng Annabelle, di Mr. Bean na lang. Wala na bang iba? Maraming pang mas magandang movie kaysa rito. Busy na ako sa negosyo ko. Wala na akong oras para maki-update sa mga latest movies. Sagot pa nito kaya natahimik na lang ako at hinintay na lamang siyang matapos sa ginagawa. Nga naman. Noon kasi ay hilig naming mangolekta ng mga odd at manood ng movies kasama si Joy. Heto na. Saad nito at dali-daling nagtungo at umupo sa tabi ko. At ayon nga, nagsimula na ang pelikula kaya kumuha agad kami ng isa sa mga binili naming chichirya. Noong unang bahagi ng movie ay medyo seryoso pa, buong akala ko nga ay action movie ito, kaso noong nasa gitna na ay tawa lang ako ng tawa. Grabe, kahit gaano kaseryoso ang eksena, napapatawa pa rin ako ni Rowan dahil sa katalinuhan niya. I told you, utot ka sa kakatawa, Alex looked beside me. Tiningnan ko lang ito at tinaasa ng kilay. Nautot ba ako? Hindi, mamaya panigurado. Wala pa tayo sa gitna, tawa ka na ng tawa. Paano pa kaya pag sa kalagitnaan na? Pagak itong tumawa. Inirapan ko lang ito at ibinalik na ulit ang atensyon ko sa telebisyon. Tama nga itong si Alex, ang dami nga talaga ng tawa ko sa kalagitnaan na ng pelikula. Grabe. Hindi ko mapigilan at baka tuluyan na talaga akong mautot. Hindi ko na nga masyadong nakain itong hawak kong chichirya. Mabilis na tumakbo ang oras at natapos na namin iyong panoorin. Hindi ko na namalayan ang oras dahil sa kawilihan sa panonood. Sunod naming pinanood ay Harry Potter at panghuli ay iyong Annabelle. Nagtalo pa kami ni Alex dahil wala akong gustong panoorin sa dalawang natira. Naumay na ako sa Mr. Bean at takot naman ako sa Annabelle. Sa bandang huli, Annabelle pa rin ang napagpasyahang panoorin namin. Alex naman, sabi mo hindi masyadong nakakatakot. Para lang naman sa akin. Malay ko ba sa iyo? Sinapak ko ang braso nito sa inis, nakakainis ka, Alex. Kapag ako hindi nakatulog, sasapakin talaga kita. Iyo mo, Sam. Parang wala ka namang manikang kamukha ni Annabelle. Hindi ba, gusto mo iyong mga parang batang manika katulad niyan? Tinuro nito ang telebisyon kaya napatingin ka agad ako. Nag-iisip ka ba? Noon lang iyon, saka, sinong baliw ang magugustuhan ang ganyang mukha ng maahi? Naputol lamang ang pagsasalita ko nang biglang bumulaga ang nakakatakot na eksena, kaya nabitawan ko ang hawak kong chichirya at natapon sa sahig ang laman nito. Doon humagalpak si Alex sa kakatawa. Diyos mio! Ano bang klaseng mukha iyong nakita ko? Nakakakilabot. Ayaw pa matanggal sa utak ko. Bahala ka na nga dyan. Nakakainis ka, Alex.
Tama na itong panonood natin. Natutrauma ako sa iyo. Sigaw ko pa at tumayo na. Dinampot ko pa ang isang lagayan Pringles doon bago nagtungo sa may pinto para sana lumabas nang tinawag ako ni Alex. Oh, sorry na, heto na, papatayin ko na. Tawa-tawang saad nito pagkatapos ay tumahimik na nga ang buong silid at nawala na ang nakakabingi at nakakatakot na tunog gawa ng pelikula. Sayang, 11:00 na sana ng gabi, mas naitil kasi ang horror movie kapag hating gabi na papanoorin. Inirapan ko lang si Alex at binuksan na nga ang pintuan. Kaso kadiliman lang ang bumungad sa akin na nagpatayo ng balahibo ko kaya kaagad ko ring isinara pabalik ang pinto. Kitams! Tulog na nga silang lahat. Hala! 11:00 na pala ng gabi paano't hindi ako inaanto. Saka, paano na makakauwi si Alex? Paano ang trabaho niya bukas? Baliw ka! Paano ka na makakauwi nito, bulyaw ko rito? Makikitulog ako. Bukas na ako aalis. Yun naman bili ni Tita Mariel sa akin kanina. Saad nito? Saan ka matutulog? Di dito. Saan pa ba, tumawa ito? Dito. Maliit lang ang kama ko at kasya lang dito ang isang tao. Saka, kahit na malapit kong kaibigan si Alex, masama pa rin iyon. Kasal na ako, kahit na hindi maayos ang relasyon namin ni Tyrone, lalo na't dahil sa pagkakamaling nagawa ko noon. Nadahilan upang madamay si Alex. Alex, hindi pwede. Hindi nito ako pinagpatuloy sa pagsalita, Samantha, hindi ako tatabi sa'yo. Don't worry, I know what you're thinking. Sa sofa lang naman ako matutulog, he proceeded. Binigyan ko na lamang ito ng tipid niyang ngiti, sige, teka, magsisipilyo muna ako. Sumasakit kasi ngipin sa mga kinain natin. Paumanhin ko pa, tumango lang siya at sumalampak sa kama ko. Nandito pa naman yung ibang mga dating damit ko, di ba? Gusto ko sanang magbihis, nanlalagkit na kasi katawan ko sa dumi. Nandyan sa closet ko. Hindi naman yan ginagalaw ng mga kasambahay. Saad ko na lang bago tuluyang pumasok sa banyo. Katulad nga ng napag-usapan namin ni Alex, doon siya natulog sa sopang kaharap ng kama kung saan ako natulog. Laking pasasalamat ko pa nang hilahin kaagad ako ng antok pagkahiga ko sa kama ko. Kinabukasan ay maaga kaming nagising ni Alex. Dito na siya nag-almusal kasama namin bago tuluyang umalis ng mansyon. Bae, Sam. Sa ulitin. I'll invite you again kapag may free time ulit ako. Alex smiled at me and so did I. Sure. I had really a good time doing it with you after so long, Lex. Bae na. Baka malate ka pa. I replied and waved my hand at him. Pinanood ko itong pumasok sa kanyang itim na kotse hanggang sa tuluyan na nga itong naglaho sa paningin ko. Maya-maya pa ay napagpasyahan ko ng pumasok kaya kumilos na ako at akmang bubuksan na ang nakasarang gate nang bigla may kamay na humawak sa aking braso at walang pasabi akong hinila. Hey! I called when someone pulls me away from our house gate. As I look at the person's body, I can recognize him. Kahit na nakatalikod ay kilalang-kilala ko pa rin ang asawa ko. Pilit akong nagpupumiglas, ngunit mas malakas pa rin ito kung kaya't nagawa ako nitong hilahin ng walang kahirap-hirap patungo sa isang gilid. Natatarantang iniwas-iwas ko ang kamay ko para ialis ang pagkakahawak niya sa akin, ano ba? Nasasaktan ako, Tyrone. I suddenly exclaimed. He then stopped as soon as we have gone far from our house. He faced me with his mad face. Ano bang problema mo? I can't help but to get mad and shout. Ikaw, G. He said and was about to continue but then, looked like, something stops him from talking. Mariin itong ipinikit ang kanyang mga mata na para bang pinipigilan ang sariling sumabog, damn it. Don't tell me, you slept with that bastard. Saw you yesterday together. I waited for damn whole night just to see if he already left, but saw fucking nothing, he shouted. Nanlaki ang mga mata ko takot nang sumigaw ito, Samantha. Did you sleep with that fucking jerk again? He asked. I gulped, No, hindi kami magkatabi na tulog, takot kong sagot. Parang nawala lang lahat ng galit ko sa biglang paghila nito nang makita ko ang namumula na sa galit nitong mukha. He just stared at me as if he was somehow relieved upon the answer, sumama ka sa akin. Uwi na tayo.
Biglang saad nito at akmang hahawakan ang kamay ko nang mabilis ko itong iniwas. No please hayaan mo munang maghilom iyong mga sugat sa puso ko, Keith. I'm not yet ready. Huwag mo naman akong pilitin And there he goes again. Don't know if I am hallucinating again, but noticed how his face softened after hearing me. Gusto ko nang lumayo pa sa kanya at baka puwersahin niya na naman ako, lalo na ngayon at medyo nakalayo na kami sa mansyon. Kinakabahan man ay nagawa ko pa ring tumakbo palayo rito. Tumakbo ako at akala ko ay nakalayo na ako rito, ngunit nang magsalita siya ay tila ba inasa likuran ko pa rin siya. I won't hurt you. May kung anong pumiga sa puso ko nang mahimigan ko ang sakit sa boses nito. Pero dahil sa takot na nangunguna sa puso ko ay hindi ko ito nilingon at patuloy pa rin sa pagtakbo palayo rito. Hinihingal ako habang natatarantang sinara ang gate. Mahigpit kong hinawakan iyon pagkatapos habang nakapikit ang mga mata ko at pilit na pinapakalma ang sarili ko. God, bulong ko na lamang para pakalmahin ang sarili ko. Pakiramdam ko ay mahihimtay ako nang wala sa oras dahil sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi ko inaasahan ang biglang pagsulpot niya kanina at basta-basta na lang ako hinila sa kung saan. For the last time, I took deep breath as I gently massaged my chest. Afterwards, I decided to go back inside our house but to my shock. I accidentally shouted out of fright when one of the helpers showed up in the front. Ma'am, sorry nagulat ko po ata kayo. Paghingi pa ng tawad nito kaya itinaas ko na lamang ang isang kamay ko upang sabihing ayos lang ako. Ma'am Samantha, balisa ka ho ata. May nangyari po ba? Tanong naman nito. I forced to show her smile, dizzy. I am fine. Don't worry. Naaalala ko lang iyong pinanood namin kagabi ni Alex kaya hindi ko maiwasang ma-imagine. Palusot ko na lamang na ikinatango naman niya. Sige po. Pasok na po muna kayo, ma'am. Pinapatawag po kasi kayo ni Ma'am Mariel dahil natagalan daw po kayo rito. Tumango kaagad ako sa kanya, okay, thank you. I immediately left her there. I even squeezed my hands to prevent it from trembling. Pagkapasok ko sa mansyon ay bumungad sa akin ang papalabas na si Mommy sa kusina habang may malapad na ngiti sa kanyang mga labi. Sam, what took you so long? Mom asked. I immediately smiled at her. Nothing, Mommy. Alex and I just talked about some random stuff. I lied. Tumaas naman ang dalawang kilay nito sa sinabi ko na tila ba ay hindi ko ito napaniwala. You sure you just talk? Bakit ang tagal ata? What are you two talking about? Is it about some another kalokohan to do? You know, I just finished cleaning your room kasi kulang na lang ay pamahayan na iyon ng mga langgam sa daming parte ng chichiryang nagkalat sa sahig. Pinaningkitan ako nito ng mata na ikinatawa ko na lang dahil imbes na matakot ako ay mas nakukyutan pa ako kay Mommy. Oh, sorry, Mom. Masyado na kasing madilim kagabi at inaantok na rin kaya hindi na namin napansin iyong mga mumho sa sahig, saad ko pa. Pero ang totoo ay natakot lang talaga akong linisin ang mga leon dahil naaalala ko iyong pinapanood naming horror. Pakiramdam ko kasi ay nasa ilalim iyon ng kama nakatago at hihilahin ako, kaya mas minabuting sumampa kaagad ako sa kama pagkatapos kong maghugas ng katawan. She stared at me for seconds and was about to talk but then, her phone suddenly rang. She immediately took it out from her pajamas pocket. Excuse me, baby, we'll just answer the call. Your Tita Merida is calling. I nodded, sure, Mom. I smiled, she smiled back and answered the call after. Ayoko namang makinig sa kanilang usapan, hindi dahil wala akong pakialam kundi dahil hindi ko na talaga nakahiligan ang makinig sa pag-uusap ng iba. I'm not actually like this, not until became Tyrone's wife. Ayoko nang makisali sa mga usapan, unless isasali ako or what. Siguro ay naging leksyon ko rin iyon. In our first month of being husband and wife, hindi niya talaga ako pinapansin. He's too cold, and I think, I should be thankful with that kung siguro ay malalaman kong magiging sadista pala siya. Masyado akong confident noon bilang asawa niya na palagi kong tinatanong kung sino ang katext niya. Not until that day came. Liyong katangahan noong gabing iyon na nag-udyok sa kanyang manakit. At first hindi ko inisip na ipagpapatuloy niya ang pagbubuhat ng kamay sa akin, but then,
one day when I saw him bringing some random girls inside our house, just like what normal woman's reaction, nagalit ako at inaway ko ang babae. Doon na nagsimula ang pagiging selosa ko, doon din nagsimula ang pagiging magaspang niya. Kaya simula noon ay pinipigilan ko na ang sarili kong makialam sa bawat ginagawa niya na kalauna inakagawian ko na rin. Nagtungo na ako sa kwarto ko at isinalampak ang sarili ko sa kama. Totoo nga ang sinabi ni Mommy, nilinis nga niya talaga itong kwarto. Nakaayos naman na kasi lahat dito, lalo na iyong mga gamit na nasipa ko dahil sa gulat noong pinanood naming horror kagabi. Tumihaya ako at tinitigan ang puting kisam sa itaas. Ilang segundo pa ay napapikit din ako nang biglang maglaro sa isipan ko ang mukha ni Tyrone kanina. What was he doing here? Was he checking on me? Napapansin ko ring tuwing lumabas ako ay palagi kong makikita ang itim na kotse sa di kalayuan na sigurado akong sa pagmamay-ari niya. Beside of the familiarity of it, ramdam ko rin ang kakaibang presensyang hatid niyon sa tuwing tinitingnan ko iyon. Para bang, nakikita ko ang sarili kong nakadungao sa loob ng bahay, habang papasok na sa malaking gate ang kotse nito upang iparada. Siya ba talaga iyon? Napatakip na lamang ako ng unan sa mukha nang maisip ko ang bagay na iyon. Of course not, Sam. Ellie, would he do that? Wala kang kawalan sa kanya. Pero kung sakaling totoo ang hinala kong siya iyon, paniguradong ikakatuwa ng puso ko. Samantha, did you sleep with that fucking jerk again? Sumama ka sa akin. Uwi na tayo. I won't hurt you. What he said earlier kept on playing inside in my head. I tightly closed and my eyes. Maya-maya pa ay inalis ko ang unang nakatakip sa mukha ko at tumanganga sa kisam. Ngayon ko lang napagtanto iyong huling sinabi niya. He won't hurt me. Hindi ako pwedeng magkamali. I heard it loud and clear. But then, I was just controlled by fear. Masyado akong nabalot ng takot dahil sa tuwing lumalapit siya, ay hindi ko maiwasang maalala ang mga karanasan ko sa kamay nito. Ilang taon akong nagpakamasokista pero simula noong umalis ako sa puder niya, ay siya namang pagkahina ng loob ko. Nasa gitna pa ako ng malalim na pag-iisip nang biglang umalinggaw ang ringtone ng cellphone ko, kaya bumangon kaagad ako sa kama at kinuha iyon. Si Joy ang tumatawag. Sinagot ko ang tawag. Joy, panguna ko. Inaasahan ko ang masayang bungad nito sa akin pero laking gulat ko nang marinig ang paghikbi nito. Joy. Hello. Are you there? I asked. Nervously. Sam. Kumunot ang noo ko nang bumungad sa akin ang paos nitong boses na halatang kagagaling lang sa pag-iyak. Hello, Joy. Anong nangyari? Umiiyak ka ba? Nag-aalalang tanong ko rito. I miss him, she said. Napatigil naman ako sa narinig. Oh, what do you mean? Sino ba yan? Naguguluhan kong tanong dito. Patawarin mo ako kung ngayon ko lang nasabi sa'yo to, Sam. 4 years ago may namamagitan sa amin si Alex, hindi ka agad ako makapagsalita. What? Wait. Your mind can't still process the words she said. May namamagitan sa kanila ni Alex? Then how come, hindi ko ito alam? Ano? Bakit di nyo agad sinabi sa akin, naguguluhang tanong ko. Nag-aabang ako sa sagot nito, ngunit wala akong marinig na sagot nito at tanging sunod-sunod na paghikbi nito sa kabilang linya. Napailing na lamang ako. Okay, alright. Do you mean, you are crying because of your conscience for not telling me about your relationship with Alex? Pag-iba ko na lamang sa usapan. Geez, all this time, may relasyon pala sila. Kailan pa? Hindi ba ay 2-year college kami nang mag-transfer siya sa ibang universidad? Umalis din si Alex after ng graduation namin sa college. Namimiss ko na siya, Sam. Ha? Teka, bakit ang ingay yata dyan? Nasaan ka ba, Joy? Pasigaw kong tanong dito. Kanina pa tong ingay na nasa kabilang linya. Andito ako sa Dynamic Drills. Dynamic Drills. Ito yung club na pinagtatrabahuan niya noon na ayaw niya na ulit bisitahin pa dahil sa karanasan niya noon. Sige, pupuntahan kita dyan, sabi ko na lang. Tumayo ako at nagsuot ng jacket. Hindi na ako nagbihis, malapit lang naman iyon dito. Hindi na ako humingi ng permisyon kay Mommy dahil hanggang ngayon ay kausap niya pa rin si Tita Merida sa telepono.
Dumiretso na ako sa labas at naglakad-takbo lamang patungo roon. Nang makarating ako ng club na sinasabi ni Joy ay kaagad akong pumasok. Bumungad sa akin ang makapal na usok ng mga sigarilyo at pinaghalong mga alak kaya kaagad akong napatakip sa aking ilong. Napalingon-lingon ako upang mahanap ito. Maya-maya pa ay naagaw ng isang babae ang atensyon ko na ngayon ay nakaupo sa isang stool at umiinom. Nanlaki ang mga mata ko nang masaksihan kong si Joy ito. Kaagad ko itong nilapitan. Joy. As soon as reached her, I immediately held her shoulder. She then faced me with her drunk face. She grinned after. Sammy, andito ka na pala, sigaw nito habang suminghot-singhot. Akmang linuming niya inuming nasa baso niya, ngunit binawi ko agad ito. Ano ba, Joy? Tama na itol, sigaw ko. Pakiramdam ko ay hindi niya ako pinakinggan kaya hinawakan ko ang magkabila nitong pisngi at iniharap sa akin. Joy, sabihin mo nga sa akin. Ano ba talagang nangyayari sa'yo? Galit kong sigaw dito. Hindi naman ganito si Joy kapag may problema. She's strong. Naalala ko na naman siya, Sam. Naiinis ako sa sarili ko, umiiyak nitong sabi. Mariin itong ipinikit ang kanyang mga mata dahilan upang tumulo ang mga luha galing sa mga mata nito. Sino? Si Alex. Wait. Did Alex hurt him? Sinaktan ka ba niya? I guessed. Ngunit umiling lang ito. Sam, pinilit ko siyang kalimutan, pinilit kong mag-move on, umiiyak nitong sabi. Hindi ako nagsalita at hinayaan lang itong umiyak at ilabas ang hinanakit nito. Sinubukan kong ibalik ang sarili ko noon. I sighed, Joy, tama namang subukan mo ang sarili mong gawin ang mga iyan para sa sarili mo, kalmado kong sabi. Pero hindi tamang hindi ka magpakatotoo sa sarili mo. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili mong magbago, pagpapatuloy ko. Sam, ayoko kasing makita niya akong naghihirap eh. Humugot ito ng hininga bago ipinagpatuloy ang pagsasalita. Ako yung nang iwan. Ako yung nananakit sa kanya, sabi nito. Napakunot ang noo ko dahil sa kaguluhan, ano? Hindi kita maintindihan, sambit ko na lamang. College tayo noon nang ligawan niya ako. Nilihim ko sa iyo and I tried to convince him na ilihim din niya ito sa iyo. Oo naman siya. Sam, ayokong masira yung pagkakaibigan nating tatlo, kaya ayokong sabihin sa iyo ang namamagitan sa amin. Ayokong kasing isipin mo na ang landi ko kasi pati best friend natin ay pinatulan ko pa. Umiling kaagad ako sa sinabi nito, Joy, hindi ako ganoong klaseng tao. Magkaibigan tayo at alam mong hindi ako basta-bastang nanghuhusga, sabi ko dito. Napatahimik naman ito. Sana sinabi mo sa akin ang tungkol sa relasyon nyo nang sa gayon ay masuportahan ko man lang kayo, maihalong. Pagtatampong saad ko dito. I'm so sorry, Sam. It's okay, Joy. Nangyari na, siya nga pala, bakit kayo naghiwalay ni Alex? Bakit sinabi mong ikaw ang lumayo, naguguluhan kong tanong. Geez, didn't want to do this but then my curiosity was really triggering me. They're my friends. Wala pa akong kaalam-alam tungkol sa kanilang relasyon. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Sam. Masyado na akong nagigilty. Wait, anong sabi mong guilty? Muling tanong ko. Pakiramdam ko ay hindi ako isang totoong kaibigan. Naiinis ako sa sarili ko nang malamang ang dami palang tinatago ang mga kaibigan ko di ko man lang nalaman. Paano niya nasabing nakokonsensya lamang siya? Akala ko ba minahal niya ang kaibigan ko? Noong niligawan niya ako. Sinagot ko agad ito. Mahal ko siya, pero may parte rin kasi sa akin na nagsasabing baka matulungan niya ako sa kinakailangan ng pamilya ko kay Kayat. Bigla itong napatungo. Napasinghap ako nang tuluyan ko nang maintindihan ang nais nitong ipahiwati. Shoot! Bakit niya ginawa iyon? Sana sinabi mo na lang sa akin na kailangan mo ng tulong. Hindi yung ipaparamdam mo sa kanya na ginamit mo lang siya para sa pera, Joy. I've paused. You shouldn't have pushed Alex to his limits. Mabait na tao si Alex. Pero sana naman hindi mo pinaabot sa puntong, ipapamukha mo sa kanyang ginamit mo lang siya, pagpapatuloy ko. Napatango naman ito na tila alam na nito ang sasabihin ko. Kaya nga nagsisisi ako. Malungkot nitong saad habang nilaro-laro ang babasaging basong hawak niya.
Kailangan kang mag-isip ng paraan para mapatawad ka niya. Alam mo, Joy, hindi nasisira ang pagiging magkaibigan natin dahil sa pakikipagrelasyon mo kay Alex, ay yung kitid ng utak mo ang nakakasira sa relasyon nyo, lalo na sa atin. I can't help but to shout. Napabuntong hininga naman ito. I tried to call him. Kaso galit talaga siya sa akin, Sarn. Kailangan ko ang tulong mo. Please. Malungkot nitong sabi kasabay ang paghawak nito sa mga kamay ko na tila ba'y nagmamakaawa. Napahinga ako ng malalim, you don't need to please me. I will help you, natatawa kong saad dito. Hindi ito nagsalita at tila inaabangan nito ang sagot ko. Tutulungan kita. And for that, her lips arched and formed into a smile. Tumayo ito galing sa kinaupo ang stool at niyakap ako ng mahigpit. Ginantihan ko ito ng yakap. Thank you so much, Sam. Joy, lasing ka. Ihahatid na kita sa inyo, pabulong kong sabi. Salamat, Sam. Pagkatapos ay inakay ko na si Joy palabas ng bar na iyon. Sakto namang may paparating na taxi sa paglabas namin, kaya kaagad ko itong pinara. Tinulungan ko itong pumasok sa sasakyan nang mapansin ko ang panghihina ng katawan niya. Tinanong ko ito kung saan ang bahay nila, doon pa rin pala siya nakatira sa dating barangay nila. Nang tuluyan ko nang mahatid si Joy sa kanilang bahay. Nagmamadali na akong umuwi nang mapansing nagtagal pala ako sa Dynamic Drills Club kasama si Joy. Nagulat pa ang nanay niya nang makitang pasuray-suray kaming dalawa ni Joy. Medyo may kabigatan din kasi ito. Doon ay ipinaliwanag ko sa kanyang nanay ang pangyayari. I stayed in their house for a few minutes and afterwards, I finally bid Divay goodbye. Naglakad lang ako palabas para magtungo sa highway at nang mag-antay ng taxi. Nakakainis lang at sakto namang ubos na ang load ko, kaya hindi ko matawagan sina mommy para sana magpasundo. I waited for almost 0 minutes when I finally saw an approaching taxi. I immediately stood up and raised the hand to signal it but then to the disappointment, dumiretso lang ito kaya nakasimangot akong bumalik sa malaking batong inuupuan ko kanina. Mag-aalas 11 na pala. Napabuntong hininga ako. Sana pala dinala ko na lang ang kotse ni Daddy. Hindi ko naman kasi alam na naglalasing pala si Joy doon. Nagpangahalong baba na lamang ako habang nakatukod sa mga tuhod ko. Kulang na nga lang ay matulog ako roon, mabuti na lang talaga at hindi mainit ang panahon. Muntikan pa nga akong makatulog kaso may biglang pumaradang sasakyan sa harap ko. Bumusina pa ito na nagpagising lalo sa diwa ko. Ito na naman ang itim na pamilyar na kotse na kanina ko pa iniisip. Nag-antay ako ng ilang minuto, ngunit wala pa ring nagbukas ng pinto o maski sa bintana man lang kaya roon ko lang naisip na baka kidnapper ito o ano. Pasimple akong tumayo at akmang aalis na nang biglang bumukas ang pintuan ng kotse, kung kaya't bumaling kaagad ako roon. Napaatras ako nang makita kung sino ang taong lumabas doon. Nanlaki ang mga mata ko at napasinghap nang magtagpo ang mga mata namin. Get inside, he said. What did he just said? Sinusundan mo ba ako? I asked unconsciously. Kaya pumasok ka na sa loob ng kotse. Pakiramdam ko ay nanlambot ako sa naging sagot nito. Nag-aalala ba siya sa akin? However, I still shook my head. No, thank you. I answered and started to walk away. But to my shock, felt a hand on my wrist and without warning, he pulled me. Hey, protesta ko pa ngunit parang wala itong narinig. Ipinasok ako nito sa loob ng kotse, ngunit dahil nagmatigas ako ay napilitan siyang itulak ako papasok. I tried to open the door, but to my surprise, it was already locked. Elvie, are you doing this? May pera ako at kaya kong mag-commute. I said in annoyance as soon as he entered the car. Tiningnan lang ako nito at maya-maya ihumarap na ito. Kumilos ang kamay nito at parang may kinuhang kung ano sa bulsa nito at bigla iyong inilahad sa akin, kaya hindi ko maiwasang magulat. Panyo? Punasan mo iyang pawis mo. He just said and placed it on his thighs. I just stared at it, kukunin ko na sana ito nang bigla kong maalalang si Tyrone pala itong kasama ko. Bakit mo ito ginagawa? I asked. I received no answer from him. Maya-maya ay naramdaman ko lang ang pagbuhay ng makina ng kotse. Nagpakawala na lamang ako ng hininga at mas piniling tumahimik na lang. Baka mainis ko pa siya at saktan niya ako.
Tahimik lang akong nakatingin sa labas ng bintana ng kotse, kung kaya't napakunot ang noo ko nang mapansing iba ang daang tinahak namin. Sigurado akong hindi ito patungo sa bahay. I looked at him. Nakatutok pa rin ang atensyon nito sa harap kaya kumunot ang noo ko. Hey, hindi ito ang daan pa uwi sa amin. Mali ang nadaanan mo. I'll talk. Tyrone, where are we going? Now, I'm starting to feel panic when a hypothesis suddenly popped in my mind. Tyrone, please. I almost shout in so much panic. Calm down, hindi kita sasaktan. Is promise. Just let me, Samantha. He said without looking at me. I gasped, Tyrone, please. Luwi mo ako. I blurted. Samantha, promise not to hurt you. I just want you in our home. Our home? No. I never felt home there. I never felt comfort being there. Sakit at lungkot lang ang pinaparamdam ng lugar na iyon sa akin. No. I won't go with you. Please, iuwi mo na ako. Ayaw kong sumama sa iyo. I've pleaded. Doon ko lang naramdaman ang pamamasa ng mga mata ko. Even my hands if my system started palpitating in so much nervousness. Mukhang napansin din nito ang panginginig ng boses ko, kung kaya't napabaling ito sa akin na nagpasinghap sa kanya. Ilang saglit lang ang naramdaman ko na ang pagtigil ng sasakyan, gayon din ang pagharap sa akin ni Tyrone. Calm down, please, he said. Hindi ko ito tiningnan dahil sa sobrang panginginig ng katawan ko na tila ba nakakita ako ng multo. He held in my hand and gently caressed it as if he was trying to calm me. Please calm down. I won't hurt you. Is promise. Calm down, he tried to comfort me. I kept on forcing myself to calm. Ilang beses pa akong lumunok at parang baliw na nilaro-laro ang kamay kong nanginginig. Hush! He whispered as he gently wiped the night tears away that made me stop. I stared at him with confusion. I still don't get it, para is he doing all these things? Hindi ba ay galit na galit siya sa akin? He even wanted to me die. Evie, are you doing these things? I can't help but to ask. He sighed, gusto kong bumawi, Sam. Sa lahat ng kasalanang nagawa ko. I looked at him. Puzzled. Alam kong hindi mo kaagad ako paniniwalaan. Pero, hayaan mo akong bumawi sa'yo. Alam kong hindi ito magiging madali para sa iyo pero sana, bumalik ka na sa bahay, he said. Did heard it right? Gusto niya akong umuwi sa bahay? Gusto niyang bumawi? Para saan? Para linisin ang konsensya niya? Mapait akong napangiti sa isiping iyon. Hindi mo naman kailangang bumawi kung nakokonsensya ka sa mga nangyari sa atin. Hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mo, saad ko na lamang. Ngunit umiling lamang ito, no, hindi ko pinipilit ang sarili ko. Ako mismo ang may gustong gawin ito. Gusto kong umuwi ka sa bahay natin, and I will do all the things I haven't done to you before. I can be a husband to you, Sam, he said. Eagerly. I just realized everything when you left. When witnessed how that jerk make you smile, while your husband can't. I badly want to own you, Sam. Hello po, Ma'am Samantha. May kailangan po kayo, the maid asked. I was on the way to go to our backyard, but then noticed this old helper who seemed struggling while carrying the basket full of clothes to wash. I gave her a smile. No, I just want to help you po. I replied. Napansin ko kasing nahihirapan siya sa pagbibitbit ng mga labahan, nag-aalala lang ako, lalo na't halatang may edad na siya. Napansin ko ang panlalaki ng mga mata niya at maya-maya ay agad na umiling, naku, ma'am. Huwag na po, trabaho ko po ito. Saad naman nito? Ayos lang po, gusto ko po kayong tulungan. Nahihirapan po kayo. Pagpupumilit ko at inunahan ko na itong kunin ang isang lagayan ng labahan. Mabilis na kumilos ang katulong at nagtungo agad sa gilid ko, naku, siya. Ayos lang talaga. Ako narito. Mas mabuti pang bumalik ka na roon at kailangan mo pang maghanda, sabi ni Ma'am Mariel ay aalis daw po kayo kasama ang kaibigan ninyo. Nagpapanik nitong saad.
Aalis ako mamaya dahil isasama ako ni Joy lumabas dahil day off niya raw ngayon. Gusto ko rin kasi siyang samahan at dahil na rin sa problema niya kay Alex. Nais ko siyang magsaya sa araw na ito. Hindi ko pa rin nakita o nakausap si Alex kung kailan may importante akong gustong pag-usapan namin, doon pa lang siya hindi nagpaparamdam. Baka busy na nga talaga siya, katulad ng sinabi niya sa akin noong isang araw. No, it's fine, Manang. Malayo pa naman po ang oras. Gusto ko po kayong tulungan, hindi ho ako mapapanatag kapag hindi ko po nasisiguradong maayos ka po. Madulas pa naman po rito, saad ko. Wala na akong marinig na pagreklamo galing dito bagkus ay nagbuntong hininga na lamang ito. Kaya naman ay nagpatuloy na ako sa ginagawa. Sanay na rin naman ako sa ganitong mga gawain, lalo na't ilang taon na akong nakakulong lang sa bahay, at walang ibang pwedeng gawin, kundi ang maglinis at pagsilbihan si Tyrone. Medyo natagalan din kami sa ginagawa at muntik ko nang makalimutan ang lakad namin ni Joy. Nag-enjoy din naman ako sa ginagawa ko habang kakwentuhan si Manang Luz. She talked about her life and why she decided to work despite of her age. Nagmamadali akong pumasok sa kwarto ko at naghanda kaagad ng susuotin bago tuluyang pumasok sa banyo para maligo. Pagkatapos kong maligo patakbo kong tinahak ang labas ng banyo. Sakto namang narinig ko ang pagtunog ng cellphone ko at tumawag si Joy. Sammy, saan ka na? I heard her ask. Hello, Joy. I'm on the way na, I apologize for making you wait. I replied while wearing the clothes. Oh, okay lang. Nagbabiyahe pa rin naman ako, take your time, saad nito. Pagkatapos niyon ay nagpaalam na ako rito dahil kailangan ko pang maghanda. Parating na pala siya, tapos ako ay naghahanda pa lang. Sinuot ko na lamang iyong doo shoes kong katerno ng kulay sa suot kong pang itaas at lumabas na ng kwarto. Wala si na mama ngayon pero sabi niya mabilis lamang siya, kaya binilinan ko na lamang ang mga katulong na bantayan ang bahay. Dahil kailangan ko na talagang umalis. As can't make Joy wait. She invited me to join her to at least lessen the heart touch she has been suffering these past few days, not to feel stress because made her wait. Nagpaalam na ako sa mga kasambahay at lumabas na ng bahay. Ginamit ko iyong bakanting kotse ni Daddy. I already told him that I once used his car last time and he just said I can use it anytime I want. It's already a zero dive when finally arrived at our meeting place. Naabutan ko si Joy na kumakain ng ice cream habang nakatutok sa cellphone niya na parang may pinapanood. Joy, I called her. Livy's voice was not too loud but enough to steal her attention. Mabuti na lang at narinig niya ako kahit na hindi ganoon kalakas ang boses ko. As soon as her gaze landed on me, a smile was formed on her lips. Sammy. Mabilis itong tumayo ay binitawan ang cellphone niya para lapitan ako. She hugged me that somehow made me giggle. Kung makayakap parang ilang taon kang nagbakasyon, tawang saad ko. 3 araw lang naman kaming hindi nagkita kaya ewan ko ba at parang umaliwalas ang mukha nitong si Joy. Mas lalo lang akong natawa nang marahan nitong pinalo ang braso ko, naman, Sammy. Hindi ba halatang happy ako? Kumunot ang noo ko dahil sa pagkagulat na kalaunan na may napalitan din ng ngiti. That's a good news. I said. I am grateful to hear that news from her. I honestly was worried sick these past few days and kept on calling Joy but always turned out na sobrang bilis lang ng pag-uusap dahil hindi lamang ganoon ka haba ang oras ng break ni Joy sa pinagtatrabahuan niya kaya ngayong inimbitahan niya akong lumabas dahil day off daw niya. I instantly said yes just so I could talk to her. Maya-maya pa ay iginaya niya na ako sa kung saan siya nakaupo kanina. We stayed there for a few minutes and later on went to a restaurant near here to eat. Ako na ang nagboluntaryong mag-order para sa amin and thankfully hindi naman ako natagalan dahil nauna ako sa pila bago dumami ang customers. Thank you, Sammy, she said. I just smiled at her, no problem. O heto, pakabusog ka. Bawiin mo lahat ng pagod mo sa trabaho. I replied that made her laugh. Naman to, daig pa ang boyfriend kung makaasikaso, Sadie. Natahimik ako sandali sa sinabi nito. Speaking of boyfriend, hindi ko pa rin nakakausap si Alex until now. Simula noong mag-movie marathon kami, kinabukasan ay wala na siyang paramdam pero baka busy lang talaga siya.
Joy, how are you? I asked out of the blue. Napansin ko ang pagtigil nito nang marinig ang tanong ko. Binawi rin ito kaagad ang pagkagulat at ngumiti na halata namang peke lang. Did you ask? Hindi ba halatang happy ako ngayon dahil day off ko, Sammy? Haller, she tried to joke, but no, she was just forcing herself. I sighed. I mean, you and him. Are you two talk already? I asked. Hesitantly. I'm afraid I might hurt her for opening up this topic. Doon lang tuluyang nawala ang ngiti sa mga labi niya. Kaagad itong nag-iwas ng tingin at nagsimulang magsandok ng pagkain. Ayoko muna iyang pag-usapan, Sam. I'm trying to forget, she replied that made me curse myself. Shit, sana talaga hindi ko na lang ito pinaalala sa kanya. Akala ko kasi ay nakausap niya na si Alex dahil kanina ay sobrang laki ng ngiti niya. Didn't know she was just trying to forget him. Pero bakit? I mean, she told me last time that she wanted to ask for Alex's forgiveness and so decided to help her. I'm so sorry, Joy. Didn't know, Leon na lamang ang nasabi ko bago na pagpasyahang magsimula na rin kumain. Tahimik lang kaming kumakain. As can't believe na ganoon kalaki ang epekto ng pag-open up ko sa usapang iyon kay Joy. Parang kanina lang ay ang sigla niya, tapos ngayon ay kabaliktaran na. I want to talk, yet can't find any words to say. Grabe pala no, handa ko naman gawin ang lahat, ang magpakatanga, magpakadesperada o, tanggap ko sa sarili kong desperada ako. Pero bakit ang sakit marinig ng salitang iyon sa mismong bibig niya? I stopped when finally she spoke. Nagtaas kaagad ako ng tingin I asked. She first let out a sigh before answering me, nothing, Sammy. Never mind it ang drama ko lang, she laughed slightly. I felt something hard on my chest upon hearing her trying to hide her emotions. Joy, you can't just conceal what you really felt. Come on, say it to me. I will do my best to help you. Ano bang nangyari? Did the two of you talk? Did he hurt you? I asked worriedly. Joy just shook her head and pursed her lips as if she was trying to suppress something. We talked, she answered. When? I asked. Alam kong hindi dapat ako pwedeng makialam kahit na magkaibigan kami, pero sobrang nag-aalala lang kasi talaga ako. The day after got drunk, she answered. How was it? I made him felt more mad at me. She paused and composed herself. I told him how I regret what I have done. I asked for his forgiveness. Lahat-lahat ng mga paraang naisip ko para lang mapatawad niya, sinabi ko lahat noong araw na iyon. Umiling ito, kaya mabilis kong ipinatong ang kamay ko sa kamay nitong nasa mesa. I am willing to be whatever he want me to just so I could bring him back, pero wala, ang sakit. Doon lang tuluyang pumiyok ang boses ni Joy kaya nataranta ako. I felt so sad for her. For them. Didn't know how and when this all started between them. Hindi ko magawang sisihin ang isa sa kanila, kasi alam kong pareho silang nasaktan. Maski akong kaibigan lang nila, ramdam ko ang sakit habang pinapanood si Joy na tahimik na umiiyak. As tried my best to comfort Joy, mabuti na lang at nandito kami sa second floor nitong restaurant, kaya wala masyadong tao. I let her rest on Ezva's shoulder until she finally stopped. Hindi ko na muling sinubukang pag-usapan si Alex maski ang mga bagay na makakapag-alala sa kanya at dinala na lamang si Joy sa kung saan. Hanggang sa napadpad kami sa mall. Laking pasasalamat ko na lang nang unti-unti nang kumalma si Joy at ngayon ay tumatawa na. She's really good at hiding her feelings and I know that she was still breaking inside. Nako, kapag nakapag-ipon na ako, bibilhin ko talaga itong mga bet kong dress dito saka, alam mo, Sammy. Napagplanuhan namin ni nanay na magtayo ng higsi malapit sa paaralan natin noong high school. I just loved when she started to talk about some random stuff, that's great. Paniguradong mabental yan lalo na't mahilig sa fashion ang mga high school students ngayon. I agreed. Kaya nga, nakahanap na rin kasi kami ng supplier. Magaganda kasi damit nila, she replied.
Well, we both graduated with a degree in business management yet we still don't have our own after years. Board exam passers na kamit at lahat-lahat pero heto't isang hamak na empleyado at housewife lang kami. Kaya nga napag-isip-isip ko na magtayo ng bake shop, lalo na't nakahiligan ko na talaga ang pagbibake. As well as Joy, she should continue her plans, probably lalago iyang business niya in the near future dahil madiskarte siyang tao. Nag-uusap pa kami tungkol sa bagay-bagay at talagang humahaba pa dahil sa tuwing may nakikita kaming gamit na bet namin, biglang nag-o-open up si Joy o di kaya ako, kaya talagang nag-enjoy ako. Nasa kalagitnaan pa kami ng pag-uusap nang biglang lumingod si Joy sa likuran ko at mabilis na tumayo na mukhang gulat na gulat. Hi, sir. Good noon po, saad ni Joy. Good noon, a familiar voice behind me replied. Tumayo naman ako para sana makita at nang makilala ito, pero laking gulat ko nang makita iyong pamilyar na lalaking sa pagkakaalala ko ay siyang nang insulto sa akin noong naggrocery ako. Kumunot kaagad ang noo ko and so did he. Ah, nga pala. Sir, meet din my friend po, Samantha. Samantha, si Sir Tristan. Boss ko, pagpapakilala ni Joy. So, ito pala ang boss niya. Paano't nagtagal si Joy sa pangit ng ugali nito? He looked and stared for seconds before talking. Nice to meet you. He then smiled and offered me a handshake. Hindi ko alam kung naaalala ba ako nito o hindi pero tinanggap ko ang kamay nito. Nice to meet you rin po. I said and immediately let go of his hand. Tinalikuran ko kaagad ito at bumalik na sa pag-upo. He really doesn't remember me. Napahinga ako ng maluwag. Mabuti na rin iyon para iwas gulo. Hindi ko rin alam pero, just thought he's friendly as saw his smile he showed to me a while ago na biglang nagbura sa pagpapahiya nito sa akin. Palihim na lang akong napailing sa naisip. He might just acting because we were in front of his employee. I need to go, Miss Palma, excuse me. I heard him said. Oh, sige po, sir. Bye po. Sagot naman ni Joy at umupo na rin sa harap ko. Sam, iyon pala iyong boss ko. Oh, di ba? Tinawag pa nga akong Miss Palma, hindi naman ako iyon. Natawa ako sa sinabi ni Joy, pero mabait iyon. Gwapo na, mabait pa. Dedicated iyon masyado sa work niya kasi sa pagkakaalam ko, minana niya ang kumpanyang iyon sa daddy niya. Napailing na lamang ako sa narinig, grabe, Joy. Hindi ka talaga nahuhuli sa balita. I chuckled. Napasimangot na lamang na. Mas ikinatawa ko pa. At least, medyo gumaan na ang loob ni Joy. We were both eating these French fries we bought when felt my phone vibrated. I immediately took it out from envelope pocket to see, received, text message. From Wait, Tyrone. Napalunok ako nang maramdaman ko ang biglang pagtambol ng puso ko nang mabasa ko ang pangalan nito. Naalala ko bigla iyong pangyayari 300 na ang makalipas, he want to own me. Shit! Mas lalo lang yatang bumilis ang pagtibok ng puso ko, at hindi ko na masyadong naiintindihan ang pinagsasabi ni Joy na ngayon ay patuloy pa rin sa pagkukwento habang nakatalikod. Hinatid niya agad ako sa bahay namin matapos niyang sabihin ang katagang iyon and after that, hindi na siya nagpakita ulit, maski text. For 3 days. Alam kong nagmumukha akong tanga dahil ginusto kong lumayo muna pero hindi ko maiwasang mangulila sa kanya. Binuksan ko na lamang ang mensahe galing dito na nagpakunot ng noo ko. From Tyrone. He just touched you. Anong ibig niyang sabihin? Wrong sent ba siya? Saglit kong iginala ang paningin ko sa loob ng mall, ngunit hindi ko siya makita. Baka wrong sent lang. Ibinalik ko na lamang ang cellphone ko sa bulsa ko, at nagpatuloy na ulit sa pakikinig kay Joy. Magtatakip silim na ng tuluyan naming napagpasyahang umuwi na. I just texted mom na magagabihan ako ng uwi. Nagboluntaryo na akong ihatid si Joy sa bahay nila dahil dala-dala ko naman ang kotse ni Daddy. Saglit din akong nakipag-usap sa kanyang pamilya at nakipagkumustahan bago tuluyang umuwi. Pagkarating ko sa bahay ay bumaba kaagad ako sa kotse para buksan ang gate nang may biglang pumaradang sasakyan sa likuran ko. Mas lalo ko lang binilisan ang paghahanap ko sa susi dahil sa sama ng isip ko. Si Dad ba ito? Pero 6:00 pa lang, mamayang 8:00 pa siya uwi. Napasinghap ako nang narinig ko ang pagbukas-sara ng pintuan ng kotseng iyon.
Nang makuha ko na ang susi ay natatarantang tinutok ko iyon sa kandado. Dad? I nervously called, praying that it will be my father and not someone whom I am actually thinking that scared me. Samantha. Shit! Nahulog ko bigla ang susing hawak ko sa boses na iyon. Tyrone? Mabilis kong pinulot ang nahulog kong susi at nilingon ito sa likuran ko. He really was. Hindi masyadong maliwanag ang ilaw na nanggaling sa labas ng bahay namin, ngunit kitang-kita ko pa rin ang mukha nitong nakatitig sa akin. Ikaw pala. Naalala ko ang text niya kanina. Nagabihan ka yata, he asked. Casually, while was seriously having a hard time breathing because of his presence. Hinatid ko kasi si Joy. Wait, Kaive, did he ask you side the way? Tumango lamang ito sa naging sagot ko na para bang inaasahan niya na. Napahigpit ang paghawak ko sa strap ng dala kong shoulder bag. Sige, pasok na ako. Saad ko na lamang at akmang tatalikuran na ito nang marinig ko itong magsalita. Samantha, I know that we're separated because that's what you want. But please, don't forget that we're still married. You're still Elve's wife. And no one could touch you. Not even my childhood friend.